Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Isa pang pasabog ni Ombudsman Boying Rimulya sa press con niya kanina, ha? Nitong Abril, asahan na natin, marami ng kakasuhan ngayong Abril. O, ayan, ha? Ito na yata yung sinasabi ni Ombudsman Boying na magiging mainit ang tag-init. O, ngayon, ha? Sabi niya, ngayong Abril, marami ng makakasuhan. Ha? Ngayong Abril. Pero yung ibang hindi makakasuhan sa Abril, sa Mayo daw. Kaya mukhang marami tayong aabangan. Marami tayong aabangan. Mga matataas na daw na opisyal ito ng gobyerno. Matataas na opisyal ng gobyerno. Isa yan sa aming inahandang kaso. Marami pong kaso na lamang lumabas na ngayong Abril at marami pong lalabas na kaso sa Mayo. At hindi lang po malversation, kundi plunder po ipa-file na namin. Plunder cases will be filed by this office against high-ranking people very soon enough, by the month of May. Actually, sila Joel Villanueva, sila Jingo Estrada, sila Manny Bunuan, yung dating DPWH secretary. Ano na yan mga advanced stage na yan ng investigasyon. Tapos na yung preliminary investigation sa Kamara ay sa DOJ diyan. Tinurn over na yan sa Tinurn over na yan sa ombudsman. Kaya for filing na yan. For filing na. I-review lang naman ng ombudsman yung resolution ng DOJ. At malamang naman ang resolution ng DOJ diyan talagang may probable cause or may prima facie evidence or may reasonable certainty of conviction. Kaya malamang nitong Abril mapapailan na sila Jinggoy at saka si Villanueva kasi saka si Manuel Bunuan. Nitong Abril yan malamang. Pero ito yung matindi. Mayo malamang daw makasuhan na rin si Martin Romualdez at saka si Chis Escudero. Actually, yung press con, wala naman yatang planong magbanggit ng mga pangalan si Ombudsman Boying. Walang planong magbanggit. Kasi kung i-anunsyo mo ba naman, nakakasuhan mo si Martin Romualdez at saka si Chis Escudero, magpi-press con ka na para lang doon sa announcement na yon. Nasabi yun ni Ombudsman Boying sa last part na ng press con . Anyway, in the same light, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Related sa... And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. Within the month of May, we're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President, and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Gusto niyang ma-excite yung Gusto niyang ma-excite yung mga media. Kasi siguro parang naano na rin ang media na lagi na lang may sinasabing magsasampa na ng mga kaso. Ngayong Abril daw sa may sasampahan na ng mga kaso. Naano na rin ang media kasi maraming beses nang sinasabi yan. Ay parang ang nakita yata ni Ombudsman Boying sa reaksyon ng media, parang hindi na interesadong masyado. Ngayon, para makuha yung atensyon ng media, bigla siyang nagpangalan. Sabi niya, hinahanda na namin, posible ng kasuhan sa Mayo, si dating Speaker Martin Romualdez at si dating Senate President Chis Escudero. Biglang nabuhay ngayon yung media. Biglang nabuhay ngayon yung media. Imaginin mo pangalanan si Chis Escudero at si dating Speaker Martin Romualdez. Medyo medyo bigla yung pagkakabanggit na yon ni Ombudsman Boying Rimulya kanina.
Kaya matindi yung mga pasabog kanina ni Ombudsman Buying. Ha? Yung hindi niya, nung una wala naman siyang pinapangalanan pero sa latter part na, dun sa patapos na, parang yung media hindi na masyadong interesado. Kasi sabi ni Ombudsman Buying, sa Abril, bangan nyo, nitong kalagitnaan ng Abril, may mga kakasuhan na. Pero sa Mayo, mayroon din. Sunod yan, yung iba sa Mayo na. Plunder, sabi niya. O kaya lang, parang hindi naman interesado na ang media kasi wala namang pangalan na binabanggit. Bigla niyang binanggit ngayon si Romualdez at saka si Chis Escudero. Nabuhayan yung media ngayon. Scoop yan Scoop yan. Pero, sana sa pagkakataong ito, tutuhanin na yan ni Ombudsman Buying. Kasi talagang nag-i-expect yan ang mga tao sa sinabi niya na yan. Ito? Aasa talaga dyan ang taong bayan na may kakasuhan siya ngayong Abril. Hindi niya man pinangalanan pero sa tingin ko itong Abril sila Jinggoy, Joel Villanueva at saka si Manny Bunuan. Kasi dumaan na yan sa preliminary investigation ng DOJ. So mahaba-habang proseso na rin ang pinagdaanan. Medyo nga talaga mahuhuli itong kay Chis saka si Romualdez kasi medyo nahuhuli ang investigasyon yan Pero kung totoo yan, bakit kaya biglang sineryoso si Chis saka si Romualdez? Kasi parang nitong nakaraang mga araw, kung mapapansin, parang pinoprotektahan si Romualdez at saka parang si Chis Escudero, ina-absuelto pero ngayon, biglang binanggit ni Ombudsman Buying. Kaya, medyo mabigat ito, mga kabunyog, mga kababayan. Mabigat itong, itong announcement na ito ni Buying Rimulya. Kaya abangan natin. Kaya grabe yung pasabog kanina ni Buying. So, kalagitnaan ng Abril, abangan natin, may mga kakasuhan na daw. Tapos sa Mayo, panibago na namang mga kaso. Sa Mayo, binanggit sila, Romualdez at saka sila Chis Escudero. Yan, mga kabunyo? Ito? Abangan natin kasi hindi niya pwedeng hindi sundin niya. Pinangalanan niya na Alangan namang hindi niya gawin yan. Di ba? Mapapahiya siya dyan kung hindi niya gagawin yan. Pinangalanan niya na si Romualdez, pinangalanan niya na si Chis Escudero. Matindi yan kung makakasuhan niyang dalawa na yan, tapos plunder, tapos non-bailable yan, di makukulong yung dalawa. Anyway, kapag nagawa yan ni Ombudsman Buying, saludo na talaga tayo sa kanya. At saludo na rin tayo sa administrasyon. Kasi parang ang lumalabas nitong huling mga araw, pinoprotektahan si Romualdez, parang ina-absuelto na si Chis Escudero. Ay mukhang nakakaramdam din yung administrasyon na hindi gusto ng tao ang nangyayari. 'Di ba sa pinakahuling survey, saludo sana kay Marcos sa ng anti-corruption. Kaya lang napoprostrate na parang yung mga malalaki hindi na panagot. Okay, abangan natin mga kabunyog, mga kabayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.